Kayo po ay nakatutok na sa opinion mo, opinion ko. Kasama niyo po Darlene Olanyo. May mga pag-uusapan na naman tayong mga may init na balita at mga may init po na issue na atin pong bibigyan ng opinion ngayong araw po na Friday. Pero bago po tayo dumako dyan, dito muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Ang kwento pong ibabahagi ko sa inyo ngayong araw ay tungkol sa isang elementary school teacher na si Mrs. Thompson. Noong first day of school at unang beses niyang pagharap sa kanyang mga estudyante sa grade 5, tiniyak po niya sa kanyang mga mag-aaral na pantay-pantay ang magiging trato niya sa lahat. Ngunit sa paglipas ng mga araw, may isang estudyante po na nagsimula ng kainisan ni Mrs. Thompson. Ito po yung mag-aaral na si Teddy Stoddard. Lagi kasing napapansin ng guro na papasok ito ng aantok-antok at tila walang ganang mag-aral. Gusot-gusot din lagi ang uniforme nito at hindi rin nakikihalubilo sa kanyang mga kaklase. Sa tuwing nagkakaroon sila ng pagsusulit, lagi ring bagsak si Teddy. Kaya lagi niya itong napapagalitan. Isang araw, naisipan po ni Mrs. Thompson na tingnan ang mga lumang school records ni Teddy. Nagulat po si Mrs. Thompson nang makita niya ang remarks ng grade 1 teacher ni Teddy. Kung saan nakasulat na matalinong bata si Teddy, palangiti rin siya at malinis gumawa ng homework at magalang din sa lahat. Nakasulat naman sa remarks ng grade 2 teacher ni Teddy na siya ay nangunguna sa klase. Magaling sa recitation at kaibigan din ito ng lahat ng kanyang mga kaklase. Pero labi siyang naapektuhan nang malamang may cancer ang kanyang nanay. Sumunod namang nabasa ni Mrs. Thompson ang isinulat ng grade 3 teacher ni Teddy. Nagsisikap ng gusto si Teddy pero mabigat sa kanya ang pagpanaw ng ina. Sunod namang nabasa ni Mrs. Thompson ang remarks ng grade 4 teacher ni Teddy, kung saan nakasulat na lagi nang mag-isa si Teddy, walang interes sa mga leksyon at lagi nang natutulog sa klase. Matapos siyang mabasa ang lumang records ni Teddy, ay doon na na-realize ng guro kung ano ang totoong problema. At nakaramdam din siya ng hiya sa naging pakikitungo niya kay Teddy. Lalo pang naantig ang puso ng guro nang dumating ang panahon ng Pasko at binigyan siya ng nagagandahang regalo ng kanyang mga mag-aaral na ibinalot pa sa makukulay na papel at ribbon, habang si Teddy ay nagbigay din ng regalo sa kanya na inilagay lamang sa supot. Sa dami ng regalo na kanyang natanggap, tanging ang kay Teddy ang naisipan niyang buksan sa harap ng klase. Nagtawanan ng mga kaklase ni Teddy nang makitang isang pulseras na kulang na ang mga bato at bote ng paubos ng pabango ang iniregalo ni Teddy sa kanilang guro. Agad namang pinatahimik ng guro ang mga bata sa pagtatawanan at saka isinuot ang pulseras at inispray ang pabango na bigay ni Teddy. Napangiti naman si Teddy at sinabi sa guro na parehas na sila ng amoy ng kanyang ina. Napaluha po si Mrs. Thompson at mula noon ay tinutukan na niya si Teddy para muling humusay sa klase. Pusod nito ay naging active na muli sa kanilang klase si Teddy, ginanahan ng mag-aral at nagsimula ng makihalubilo sa kanyang mga kapwa mag-aaral. Ano po ang aral na mapupulot po natin sa kwento po natin ngayong umaga?
Ang kwento po ni Mrs. Thompson at Teddy ay magandang paalala para sa ating lahat na minsan, hindi natin alam ang pinagdadaanan po ng isang tao. Madali tayong mangusga base sa nakikita natin sa labas. Pero gaya po ni Teddy, may mga tao pala na may mabigat na pinapasan sa buhay. Kaya ang moral lesson po dito ay simple pero napakalalim. Maging maunawain po tayo. Hindi po lahat ng kilos ng tao ay dahil sa ugali. Minsan bunga po ito ng sakit, lungkot, problema na hindi po natin nakikita, yung mga pinagdaraanan po nila sa buhay. At gaya po ni Mrs. Thompson, kapag pinili nating magpakita ng malasakit at pagbibigay ng pag-asa, nagiging daan tayo para mabago ang buhay ng iba. Ang simpleng malasakit, mga kanyusik, sa ating kapwa ay maaaring magbigay ng malaking pagbabago sa buhay ng isang tao. Minsan hindi nga po natin alam yan, no? Na yung mga simpleng pagtulong lang po pala natin sa ating kapwa, akala natin simpleng bagay lang yun. Pero doon po sa ating natulungan, malaki na po yung pagbabago na maidudulot sa kanya. Kung tutuusin, dito po sa ating kwento, no, hindi lang po si Teddy ang natuto, pati rin si Mrs. Thompson. Natutunan po niyang higit pa sa pagtuturo ng leksyon, mas mahalaga po yung pagtuturo ng pagmamahal, pag-unawa at pag-asa. Dahil ang kaalaman ay nakapagpapatalino, pero ang malasakit at kabutihan ay siyang tunay na nakapagpapabago ng puso at buhay ng tao. Kaya sa pagdiriwang po natin ng National Teachers Day, bigyan pugay po natin ang mga guro na nagsisilbing pangalawang magulang po natin. Lalong-lalo na po yung mga kagaya ni Mrs. Thompson, no, na nagbibigay ng pag-asa, paggabay at pagmamahal po sa kanilang mga estudyante. Meron po talaga ng mga teacher na grabe po yung malasakit sa kanilang mga estudyante. Hindi lang natatapos sa pagtuturo ng leksyon. Talagang yung iba dyan, pag nakikita nila yun ng mga estudyante nila na walang baon, yung iba talagang nagdadala ng pagkain para doon sa mga particular na estudyante na talagang walang kinakain pag recess, bibigyan nila. Yung iba naman nagbibigay ng pamasahe, 'di ba, para lang makapasok lang sa school yung kanyang estudyante. Kaya may mga teacher talaga na hindi lang basta nagtuturo ng aralin, kundi mararamdaman mo talaga na parang sila ay pangalawang magulang na natin. Sila po yung mga tunay na bayani na tahimik na humuhubog sa kinabukasan ng ating lipunan, ang ating mga guro. Ang ating pong verse of the day, mga kanyusik, ay 1 Samuel chapter 16 verse 7. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Yan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Friday.